guys! Welcome back to my channel! Ayan, it's September 1 na! So, Christmas is coming na! Santa Claus is coming to town na! Ayan, alam niyo yun guys, yung meron akong yung inner child na basta pagka Pasko talaga, feel ko talaga yun. Gusto ko yung mga Christmas lights, gusto ko yung mga, basta lahat ng Christmas decors, cute na cute ako talaga sa kanila lahat. At ito yung sinasabi ko guys, huwag tayo susuko sa panahon ng katumalan, and this past few months talaga, sobrang tumal talaga nito para sa aming mga home bakers, lalong-lalo na sa akin, feel ko talaga, ramdam na ramdam ko. So, hopefully, wish me luck guys, sana, simula this months, magtuloy-tuloy, ganyan. Sana magsibalikan na yung aking mga clients. Sana marami tayong paano kasi sobra-sobra nating daming responsibilities financially ngayon. So, wish me luck guys. Sana marami tayong pa-order this month. And I'm so happy and I'm so grateful na simula ngayong September 1, kahit pa paano meron tayo. September 1, September 2, September 3, and September 5. Meron ako nakasked. So, thank you so much po sa aking mga regular clients na walang sawang sumusuporta sa aking at tumatangkilik sa aming munting hanap buhay. Thank you so much po. Maliliit man na cakes ang inyong mga order o malalaki, napakalaking tulong na po niyan talaga para sa aming family. Thank you so much po. God bless po sa inyo lahat. It was highly appreciated po. Sobra-sobra. And I want to thank all of my supporters and my YouTube friends. Thank you so much. To my foreign friends, thank you for all your love and support. Even though you don't understand our language, you're still there to support me. And special thanks to Sir Sixy Place, who always share his blessings to me. Thank you so much po, sir. Thank you. God bless, sir. Take care always. And enjoy playing. Enjoy your games. Enjoy and live a happy life. Thank you so much. So, for today's video, gagawa naman tayo ng barrel cake. But please excuse me if I'm speaking in my own language because I wanted the words that coming from my mouth to become naturally. Because when I'm speaking in my own language, it is the most sincere and I can express myself better when I'm speaking in my own language. So guys, thank you for always being there. Thank you for all your love and support guys. Thank you. God bless guys. At sa akin namang mga Filipino friends at sa mga Filipino na nanonood ng aking mga videos, thank you so much po. Pero wag niyo na ako i-judge kung ano mag-English. Syempre Filipino tayo. Hindi naman kasi lahat ng Filipino ay magaling mag-English. At hindi din naman na-define ng ang ating intelligence or ang ating talino ko, 'di ba? Char. Hindi naman, 'di ba? Hindi naman sa porket magaling ka mag-English, 'di ba? Matalino ka na. Hindi porket hindi ka magaling mag-English, hindi ka na matalino. Guys, basta tinuturuan ko kayo dito magawa ng cake. Ay, ayan, nood na kayo guys. Turuan ko kayo magawa ng cake dito. Enjoy lang guys Thank you so much. I love you guys. So, yan ang flavor ng ating cake today is mocha chiffon cake with chocomousse filling. At ang size naman nito ay 8x6 and then I'm using an acetate packaging para magmukha siyang lalong mas elegant tingnan. So, yan, nagka-crumb coating tayo and then
ipapop up natin sa fridge para mag-chill pa siya, para mag-firm ang ating cake, para matibay siya. And of course, don't forget to put a dowel para maiwasan natin yung danger and accidents sa kapag ka nagdi-deliver tayo. Pero ito naman siya guys, ay pinick up naman to siya ng lalakar. So, safe na safe ang ating cake. Gustong-gusto ko ito i-share sa inyo guys kasi struggled ako dito dati kasi gusto ko gumawa ng barrel cake kasi ang ganda-ganda niya talaga tingnan. Pero kadalasan na ginagawang ganun kasi fondant. Para sa atin na hindi naman tayo kagalingan magagawa ng fondant at wala tayong tiyaga magawa ng fondant talaga, gawin natin. Pero whipped cream ang ating gagamitin. So, ayan, nagagawa ako dyan ng swirl dun sa, sa taas. Yung parang sa kahoy ba, diba? Meron siyang dun sa, paikot-ikot dun sa taas. Yun nga lang, yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Yung good investment talaga ang ating camera stand. Kaya, para makuha natin yung top view, yung pa-side view, lahat ng views ng ating cake sana. Eto kasing cake, guys, medyo nung last few months ko pa ito, siguro mga May, ganun ko pa ito siyang ginawa. So, hindi pa ako nakapag-provide ng ngayon, nung camera stand. So, very, very important yun siya. So, ayun guys, naglalagay ako dyan ng lines. Gamit lang ang ating cake comb na straight lang ang kanyang comb. Naglalagay ako dyan ng straight lines para yan yung parang tabla natin. And then, yan lang guys, ganyan lang pala kasimple yun, Dati, iniisa-isa ko pa yan, as in parang ginagawan ko ng kahoy-kahoy talaga na nakapatong dyan. Pero ngayon guys, ayan na-discover ko, sobrang dali lang pala nito, Pakikinisin lang natin siya ng acetate. At yung tip na gamit ko dyan guys, ay yung ating petal tip, yung sa rose. Bali yung, di ba, yung sa petal tip natin, makapal yung kabilang sides, and then, manipis yung kabilang sides. Yung manipis na side, guys, dito natin siya sa baba ipatama. Tapos yung makapal doon sa taas, para matibay yung niya doon sa taas. And then, nakakapit lang siya dito sa baba. Diba, ganyan? And then, pakikinisin lang natin siya ng acetate. And then, from time to time, tatanggalin natin yung excess na icing na dumidikit dun sa ating acetate. Yan, pinangkakat-kat ko na lang, guys, ha? Para tuloy-tuloy lang yung kanyang pagpahit. Yan. Actually, sa totoong buhay, napakatagal niyan. Inabot yan siguro ng mga 1 hour yung pagpapakinis ko niyan. Kasi, ko talaga, hindi naman tayo makakagawa ng pinaka-perfect na cake, pero sa abot ng makakaya natin, kung pwede natin gawa, malapit sa perfect yung ganun. Gusto ko makinis yan siya, guys. So, ganyan, matagal na pahid yan dyan, bawat isang tabla-tabla niya. Ganun. And then, wag natin kakalimutan na, kasi kapag pinapahid natin yung acetate, nabubura din yung ating mga lines. So, lilinisin lang natin. And guys, di ba yung kahoy may parang paikot-ikot na ganon? Ayoko naman guys na yung parang natural na ikot-ikot, parang drawing na drawing. Ayoko yung ganon. Gusto ko yung parang madumi yung labas niya, maduming tabla, yung ganon ba? Parang lumang tabla, ganon. So ayan, nagpapipe ako dyan ng aking choco fudge, pero dinagdagan ko siya ng color ng konting black para magmukhang dirty pa. Gusto yung cake dirty, Basta, gusto ko maging yung parang luma yung kahoy, and then binubura ko lang siya ulit ng acetate. Yan. And then yan, dinudumi-dumihan ko yung parang tabla-tabla natin dyan. O, diba guys? Ganyan lang siya kadali, Parang, na siya, parang madumi na siya na, ano nga ba ang tawag dyan sa log cake, ganon. So, almost done na yan guys. Lalagyan na lang natin yan siya ng ribbon mamaya sa bottom at saka sa upper part niya para magmukha siyang barrel. Dati ang ginagawa ko, hindi talaga ribbon, kundi nagpa-pipe din ako ng talaga namang icing doon sa bottom, tsaka yung parang pang-lock, parang barrel, 'di ba? Kaso lang, yan din yung nasa sample photo na ating client. So, yan na lang din ang ginaya ko. And thank you so much again, Ma'am Rachel Cleto.
Aspiliera for ordering this cake. Thank you so much po. God bless po, ma'am. Sana po nagustuhan nyo po tong cake na to. Thank you so much po. God bless po. After nito guys, chill muna natin to guys ha, bago natin lagyan ng added decorations guys ha, para firm na firm ang ating cake at hindi siya maging messy pag nagkakabit tayo ng ating mga ribbons, naglalagay ng mga toppers. Kasi kapag hindi natin ito chinel guys, ay sasama yung ating icing sa ating ribbon at malambot pag pinatungan natin siya mamaya ng ating miniature na ram na konyak, ganon. Kapag malambot kasi, may tendency lumubog, umatumba, masira ang ating cake. Gawa ng malambot pa yung icing. So, kailangan firm na firm bago natin siya lagyan. So, ayan. Next na to ay maglalagay na tayo ng ating greetings. And, I also want to share my happiness dito sa nagawa kong to. Kasi guys, kung makita nyo lang yung mga sulat ko noon sa cake, hindi ako nagsusulat sa cake noon guys. Piniprint ko lang tapos dinidikit ko lang dyan. Pero kapag may special request na yung ano talaga gusto nila isulat, i-pipe, tinatry ko. At dati, meron pa akong client na sabi ng client ko, ma'am ano to? Sabi niya kasi, nagsulat ako and then, pangit talaga. May malaki, may maliit, and then bold letters pa yung mga yun. Kasi ang laki-laki ng cake niya. Nasa 9x13 yata yung pagka-rectangle niya. And then malaki yung space. So hindi ko alam kung paano de-design na susulatan. Lalagyan ng Happy Father's Day yun dati. Ay, Happy Mother's Day. Ganon. So, nahiya ako bigla. And then, siguro sa tagal-tagal na rin, napapractice. And then, ayan guys, medyo maayos-ayos na yung aking cake calligraphy dyan ngayon. Pero, and I'm so happy. And I'm so proud of myself. Ay. O, diba? Totoo. Cute siya, Ganda-ganda, Parang, parang professional. Charing. Hindi. Yan na yung pinakamaganda ko na isulat sa cake, guys. Yan yung pinakamaganda niya. Ayun, sinasabi ko kanina, guys, na swirl dun sa taas na hindi ko napakita kasi nasa side yung aking camera. At hindi pa ako sanay mag-record noon. So, hindi ko napakita kung paano ko ginawa yan. Parang cute, no? Cute para siyang kahoy. Parang tabla. Hindi pala tabla, yung parang tuod pala ang tawag doon, parang tuod na kahoy, yung pinutulan na kahoy, di ba tuod ang tawag doon, yun, ganyan, di ba cute? So yan, lalagyan na lang natin siya sa cake drum ng Age 2 Perfection, kasi para ito sa boss ng kanyang mami. So, yan, and after that, maglalagay na tayo ng ating decoration sa top part ng ating cake. Yan, nag-pipe lang ako ng ating whipped cream dyan. Malambot na malambot yung consistency niya, guys, ha. Para siyang bula-bula yung ganun. Pero hindi na ako gumamit ng piping tip dyan. And then, yung ating Armagnac. Armagnac pala yan kasi wala akong makitang konyak. So, galing yan sa aking sister. Yan siya talaga, miniature na Armagnac. And then, potable yan siya. Tunayan siya na alak. And then, yan, medyo mabigat yan kasi siya sa personal, maski maliit. And then, naglagay ako ng dowels doon pang support sa harap at sa likod ng ating bottle. And then, tinakpan ko rin siya ng icing para hindi masyadong halata. And then, yan, nag-add lang tayo ng konting details na yung chocolates. And then, yan, candle. And then,
yan na guys. Finish na yan siya guys. Yan na ang kanyang final product. O diba guys, ganda ng sulat ko sa taas. Ay, ang ganda-ganda. Nagagandaan talaga ako dyan guys. Kasi nga sabi ko, yan na yung pinakamaganda kong sulat sa cake. Yan. Liban dyan, not so na yung iba. Pero pagtyagaan, syempre gusto natin sana yung pinakamaganda. Kaso lang syempre kung hindi naman ganun, yung best na lang natin. At yan na yung kanyang best. Thank you so much sa inyo lahat guys. Thank you sa aking mga co-bakers. Sana may natutunan kayo mas konti dito sa aking video. Thank you so much for tuning in until the end. Thank you so much. And of course, if you like this video, please leave a comment, share to your community, to your friends, and to your family. Yan guys, naglalagay na tayo ng acetate packaging at nung time na yan guys, hindi ko pa alam kung ano yung pinakasekreto. So, kinakailangan ko talaga ng assistant dyan. Kasi kung hindi, napaka-tricky siya. Napaka-tricky niya i-assemble. Kasi didikit yung ating acetate dun sa ating cake. So, since icing siya, napakasela niya. So, kailangan ko pa ng assistant dyan noon. Kailangan ko pa yung anak ko. Pero, ngayon, kayang-kaya ko na yan mag-packaging mag-isa. Maski 2 tiers or 3 tiers pa yan, kaya na yan mag-isa. Na-share ko na yan guys dun sa aking video last time, dun sa aking debutant cake. So, please check lang guys. Thank you so much. O diba guys, medyo matagal na tong itong video na to, siguro mga May. Yan ang sinasabi ko, napakarami pang videos dito sa ang mga phones ng mga bata. Napakarami ko pang i-edit. Sabi ko nga, 'di ba? Kahit hanggang mamatay siguro ako, hindi ko siguro maubos edit to, as in dami-dami. Kasi dati pa mga nagvi-video na ako at napaka-time consuming talaga lahat, guys, mag-edit. Kasi unlike sa mga na yung normal na natin na buhay and then i-share natin, mas mabilis pa yun i-edit guys. Kasi kapag ka-cake, medyo matagal kasi putol-putol siya talaga yung steps, and then siguro abutin ng 8 hours yung isang cake kasi i-chill, papalambutin, i-chill, igaganon, at paulit-ulit, maraming steps. So, yan. Kaya napaka-time consuming lahat. So, that's all for today's video, guys. Thank you so much. Take care always. Good night. God bless. See you. Bye.